Boss Benji, ano masasuggest mo dyan sa gawa nila? O masasabi mo sa gawa nila sa pag-welding nila yung 304 na stainless? Magandang araw po mga kapatid. Mayroong nagpadala sa atin ng video. Gawa sila ng reeling, tubular, 2x2, tsaka 1x1 combination. Gusto niya, gagawa natin ng komento or reaction. Bibigay na rin tayo ng kunting suggestion. Sana makatulong. Bibigay tayo ng mga ilang komento dito. Yung mga hinang, biruan talaga yan na kailangan paganda natin. Lalong-lalo na sa mga ganitong tubular. Kasi pagka hindi natin napaganda yung hinang nito, tayo rin ang mahihirapan pagdating sa finishing. So, panoorin pa natin yung ibang video niya. Meron din siyang balcony reeling, ginagamitan niya ng round tube na DDoS din. Ang masasabi ko dito, sila nagmatch, no? Sabihin, pagdating sa balcony, round tube na yung ginamit. So, ang masasabi ko dito, yung top reel natin sana, dapat mas maganda kung round tube ang ginamit natin para mas maganda hawakan. Ginamitan din naman natin ng bilog sana dito sa balcony. Dapat bilog na rin sana ginamit natin dito sa hagdanan. Ano? Yun ang ginawa nila. Dos na pipe at yung nakatayo 1x1 na tubular. Yan yung gawa nila. Nandito pa yung iba, Boss Benji, oh. Ito, Boss Benji, oh. Hindi na daw dyan lalagyan ng ano, ng parang railing, yung maliit na ganyan, oh. Naku po, delikado po yan. Pag gagaling po tayo sa taas, nasanay tayo na mayroong gabay tayong hinahawakan. Tapos pagliko po natin dyan sa maliit na landing na yan, at nasanay tayong may gabay mula sa taas, baka po kasi masubsob tayo. Yung 5 step na yan, mataas pa rin po yan. Tignan mo, Boss Benji, oh. Ang laki ng gap. Pagdating naman po sa gap na hindi naman po kasi natin mape-perfect yung pagkat niyan. As long as hinang natin ng maganda, wala tayong magiging problema dyan. So, importante pa rin po yung paghihinang, lalo na po tubular po yung gamit natin. Ito pa isa sa nakikita. Hindi ako nagkakamali, yung opening ng hagdanan nito sa 80 lang. Dapat, ang top reel natin, dapat wala nang ganito. Yung nakausli na to. So, itong nakausli na to, kung di ako nagkakamali, nasa 10 cm din. So, ibig sabihin, nababawasan na naman natin yung opening ng hagdanan. Masikip na nga yung hagdanan natin, nabawasan pa dahil sa nakausli na to. So, pwede po nating ipantay na lang yan sa baluster. Tapos ito, Boss Benji, oh. Hindi nila nilibing. Ginanyan lang nila, pinatong lang nila dito. Hindi nila nilibing dito. Di ko alam kung okay ba yan o ano. Para po sa akin, hindi po talaga okay yan. Kasi usually, ang ginagawa po kasi natin ay binabaon po talaga natin yung baluster. Kaya nga po sa ganyang mga hagdanan, hindi po tayo pumapayag na nauuna po yung tiles kaysa railing. Kasi binabaon po natin yan hanggat maaari. Hanapin natin yung pinakabakal ng hagdanan na yan at doon po natin i-welding yung baluster natin. Lalo na po sa mga ganyang baluster, yung mga unang baluster, yan ang kailangan patibayin natin. Kasi importante po sa railings yung baluster na matibayan natin kasi dyan po tayo kakapit. ginawa nila Boss Benji, yung spot o winelding lang nila yung ganito. Tapos yung sinasabi ko sa iyo Boss Benji, ito
nagkakaroon ng mga ganyan, no? Paano ba tanggalin yung ganitong mga talsik-talsik? Hindi ko alam kung sa grinder ata yan. Pag ano lang, explain sa akin, Boss Benji, kung paano matatanggal o tanggalin. Sa tingin ko, yung talsik na yan, talsik po ng welding rod yan. Maganda yung diskarte nila kasi talagang kakainin siya ng buhos ng poste, ano. Itong mga talsik na to, sa tingin ko, makakain naman siya dun sa buhos. Meron sigurong lalabas dyan, mangilan-ilan lang. So, ang pagtanggal naman yan, paano yung process ng finishing natin, ganun din yung pagtanggal yan. So, titirahin mo rin siya ng 80, yung medyo makapit na talsik. At meron din namang talsik na parang pumatong lang siya sa stainless. Kung kaya nating tiktikin, pagka natanggal yung talsik na yun, pwede na natin tirahin ng gray, tapos bapping na diretso. So, wala problema dyan, matatanggal naman yan. So dito ang nakikita natin dito, kamali siguro ng miter. Kaya naging ganun ang itsura nitong top rail na to. Pero wala namang magiging problema yan. Basta ma-finish lang ng maayos. Ang importante lang talaga, unang-una, syempre ma-welding natin yung maganda para maiwasan natin yung magkaroon siya ng butas or pinhole. Kung siyang butas, wiwildingin na naman natin, hasain, tapos welding, hanggang saan malalamog yung stainless natin. So yan lang po ang masasabi ko dito sa video na to. At maraming salamat sa nagpadala at nagtiwala. At sana mapinish natin ng maayos yung stainless para naman hindi masasayang yung ginastos natin. So maraming salamat. Parok top yan, Boss Benji. Tingnan mo. Gawa nila. Halos lahat ng gawa nila, puro ganyan. Laki ng